na mao may convert sa Roma into the climax of Christianity. So, kanang Amerika, diha sa 1802 ang church and state separation. Ganong gisiparit na, may follow sila ni Martin Luther na iyahang teaching ni Martin Luther, two separate kingdoms. Two separate kingdoms, the church and the state. So, buwag-buwag doon na sila. Mao na si Thomas Jefferson, galipog si Thomas Jefferson, daghanan ang mga reliyon, mga Baptist, etc. alabadra. So, i-amendar na to ang Constitution sa Amerika, First Amendment. Mao na to nga, i-amendar nila, mao na nanay church at state separation. Kung tungod niya na, si Brad Hume, magkabasa siya sa Bible, ay ingon man natin Luther, private interpretation, Bible alone, magbasa niya na Iglesia ni Cristo, tungkol Iglesia ni Cristo. Magbasa niyo mas Baptist, tungkol Jehovah's Witness. Magbasa niyo born again, tungkol born again. Samtod, nga himong 49,000 ka mga religious denominations. Usa na sa factor, katong Church of Expansion. Now, kini si Pope Leo sa Amerika. So, posible, na kini si Pope Leo, in partnership with President Trump, posible na mabuntag ang doctrine of church and state separation. And this book explains, mao na ni ang upadaya sa unsang paagi ng Diyos muhari sa kalibutan using the divine world government. The system of world government in the 7th millennium forever. Sumaon na ni ang marito. Sumaon na das-das. So sa itong das-das, defend against Satanism, do all sanctifications. Tanan, do all sanctifications. Sumaon na yung hinabot na ron. So muna yung nakaroon sa second year anniversary, graduating tanan-tanan. O niya natay si Father Roy. Karoon natin mag-meta ni Father Darwin for this purpose. Ang una pang first pack pa ni Kubok, kaya usap for itong safety mentor si Sir Alvin, papakat lang ito Sir Alvin. Okay? Ato mentor. Yang usap kakapi ni Father Roy Riang Bonanza, ako raparoko sa Kuwasi. Yang usap kakapi nato ni Father Darwin, kung sa kakapi, ipadana ito sa Santo Papa. So, atong yan po, nakagabot na sa Santo Papa, Holy Spirit. Ang mahitabo ni ini, take note ha, pinag-importante Catholic Pedicators. Ang mahitabo ni ini mo, now, ang atong timangan yes, ang atong timangan karon, pito ka rule na to si Tihat, timangan na to sa Ipadayag chapter 4 verse 5, Ipadayag chapter 5 verse 6, 4, 5, and 5 and 6. 4, 5, 6. Nagingon na doon ay pito ka mata sa Diyos. Pito ka espiritu sa Diyos. O kini pito ka espiritu sa Diyos, mong pito ka pundasyon in the fullness of God's kingdom on earth. Pito ka pundasyon. O ang musupport na ito ni ini, ang musupport na ito ni ini, mao ang Second Plenary Council of the Philippines. So ang Second Plenary Council of the Philippines na diha kinaya itawag ng fullness of God's kingdom. So in other words, sa unsa ka paaging nga mabuo ang world government of God, it's the church, the fullness of God's kingdom. Pito ka pundasyon. First foundation is the church. That is the Christ founded church. So meaning talaga ang role sa Catholic Defenders is to defend the Christ founded church. Manang bukas sa data. O nga natin series of debate. So mapaplace na po sa Save Day Das-Das. I-publish na ito napakay debate composition eschatological debates napatay dumat ka mga libro ko nga ma-release para manatanan mo na Das-Das kunya sa dili pa Das-Das nanay 45 kalibre libro ni Brad Paul Halima nga gipublish ni Brad Mars Ahok sino Ahok sa Diocese of Taligon. Kalibre 45 kalibre. Kanang 45 kalibre
dasdas na sa Efesos 6, kanto sa 18, Christian soldiers. So pagdasdas na buong sa Diyos, dati din sa Christian soldiers, yun din armas sa pagka-Christian soldiers. Mao na niya doon sunod bilibog ng safety, dasdas. So that's political. Ang ikapat na pundasyon sa Pilipinas sa Diyos, economic salvation. So, nanganay capitalism, communism, socialism, etc. Madependent at makakita na pinagi sa economic salvation. Ano tayo magpo ng economic salvation? Ikalima na mga social holiness. May damo na ng living sense. Mabuhin sa Diyos. So, mga nagdamo ka naman, God-card naman ang structures of sins. Tawag na sa physical sinful structures. Buntog na yung tanan. Revelation 12:11. So, mga naging ulihan. Dahil ito na, napay fiscal provision, civil provision, in the legal system. So, karon ang mahitabo ni ini, naana tayo diskusyon po sa Sunrise Garden. Kita simple, you are all invited. Kay nangay gipirmahan si Father Roy Rebonanza na mga schedule na to. Dati schedule ko every Sunday 3 to 5 p.m. 3 to 5 no? Every Sunday. Kaya hopefully ato ning schedule ko ato pa i-coordinate no? Number 1 Father David Villano, ato si Divintor Sir Alvin Malvita, Brad Paul Alima, no? Ang presidente sa mga Protestant pastors, no? Nationwide. Si Madam Boss, Mapil Taylor Escas, Brad Edith Abuyagor, ang katuwang presidente sa CFD. Doon niya, apil sa Tinis, pag-discuss na po sa speakers, Brad Ryan Pisina, ang Secretary General, Brad Roland Pisa, External Vice President. Si Brad Niño Madirano, Internal Vice President CFD. Brad H.J. Buhol, Alan Apia, former past president. Brad Edgar Laugan, ang kandidato Vice President sa CFD. Doon niya, Brad Francis, Piopoy Pilitio. Doon niya, we have Brad Joe, Jandu Alamado, with Brad Lord Rolio Rata. Of course, kitang pata, kapit na ini, pero this month sa una, schedule is October to November 5. Every Sunday, 3 to 5. Ano kung light na anak ko. At tura ta sa Sunrise Garden, at tura sa Lugol, noong Sunrise, may residential area. So, wala tayo gasto ng binyo, wala tayo gasto sa system effective na naan. Kaya, ganun ang binyo, ang nagbunyang ni Ana, ang Ferdinand Bargilan ni Ana, ang kaluha, ang atuwang